Yung interview ko na lang, yung kami ni parents na, total 3 parents na redundant anak at 12 plus years old. So, balance ka ang titimate mo. So, the first question under the stage of sensomotor that ages 0 to 2. First question, what were some behaviors or actions your child showed during the baby years, 0 to 2 years old? Itagalog na, ano-anong mga asal o kilos ang pinakita ng inyong anak kung siya ay sanggol? Sanggol pa, yung anak ko, may mga time na makulit siya, magulo. May mga time din naman na nag-baby pa siya. Ang ginagaya mo yung kung ano yung sinasabi ko. Tapos, may mga oras din na kung uutusan mo na, sumusunod naman. Saka malambing yung bata. How did your child first start to communicate or use language during this stage? Tagalog, paano nagsimula makipag-ugnayan o magsalita ang inyong anak sa panahon ito? Sino ka sa napikan ko style tang natin nagsasagot na ada? Nag-start ko na maki-communicate or maki-usap ka namin. Hindi sinusuruan nilang mag-isuna. Tapos, ang damat na gitimang manghod na nga sao, iso titutulagan na. Kasi makitungtungmat ka namin nga kasla. Tulad-tuladan na lang di bagbagamin. Gaya ng rubi nga mag-sao ka namin. Second stage, under pre-operational stage, atin ang tikat pa ang taon kay 2 to 7 years old din. So first question under this stage is, what changes did you notice in how your child speaks or uses words from ages 2 to 7? Tagalog, anong mga pagbabago sa pagsasalita o paggamit ng salita ang napansin ninyo mula edad 2 hanggang 7? Hindi lagi di ba nakita mga pagbabago mo lagi nagkasakit ng gabay improvement na Hindi, ang taon ng 87, yung mga 7 na, diretsyon may at hindi pa communicate na lang namin, panagitungtong na lang namin. Ano nga sila baby na talagang utang-utang pa lang. Pero 7 years old na, talagang makita mo dyan yung improvement na sa diretsyon doon pala sa ulo. Okay, second question under this stage, did your child enjoy pretending or imagining things? Can you give an example? Mahilig bang magkunwari o mag-invento ng kwentong ng anak? Maaari lang mabigyan ng halimbawa. Yung invento, kas lang man noon, baga nang napagpag-inap na. Yan. Yan, istorya, di natagtag-inap na. Kas lang hanggang nga mamati nga, may JJ natagtag-inap na. So, kas lang mapanunod ko nga, invento na lang, nagigilibag baga ng istoryaan na. Stage is concrete operational stage under 7 to 11 years old. So first question under this stage is, what logical or organized thinking have you observed in your child at this stage? So in Tagalog, anong uri ng logical o organisadong pag-iisip ang inyong napansin sa inyong anak sa yugtong ito? Tinyati klasity, or na-organisa ra panunod ka anak yung dila tingnan mo. Kasi naman pagpanunod ng gagawin paano na may gagawin hindi tawag so na dito o ganyan na unsafe. Ganun. Adan ti sarili na nga yung panag-desisyon, panagpanunod. No, adat ibagam, tapos lahat na kayatan nga amigas. Adan ti sarili na nga desisyon. The second question under this stage is, did you notice any improvements in grammar or sentence formation? In Tagalog, napansin niyo ba ang pag-unlad sa paggamit ng tamang gramatika o pagbuo ng pangmusa? Sino nakita niyo ba ang dati? Kailangan yung pinaka-improvement na dati class sa unang lugar pati may at dati pinag-construct ng sentences na so. Mas in-improve di panag sa una na sa kayo niya nanang nakukat kanan, correct na. Mamahan na kasta dahil nga sa una na nakuha. So, mapansin mo lang tamat na nag-improve iso na dyan age di panag sa una or dilawan na no kasama si Usto na panakaisa una ko man.
The formal operational at 12 plus years old. First question under this stage is, can your child now express opinions or ideas that are more abstract or deep? Kaya na ba ng inyong anak na magpahayag ng mga mas malalim o abstract na ideya o opinion? Dalalaing da kayo nga ro doon na agitod-itikuan. Doon tayo bagam, mas kasla, handa pa siya nga di opinion mo, di kasla, tikait takat da di opinion mo, iso na may mayag ko ma. Kahit tatad di age da mas jay. Mas kasla, amudan jay, napinpintas tayo nga mo. Kaya talaga talaga mature. Nag-mature niya talaga ng jay nga age yun. Kasi ka nga parents doon kas lahat nga tama dahil bagbaga mo. Always right. Di bagbaga dahil sunti usto. Isjay. So nga narigat ang tapati ubing na kalalaindan. Dapo iti gadget. Last question under this stage, how has your child's way of speaking or understanding complex topics changed now that they are older? Paano nagbago ang paraan ng pagsasalita o pag-unawa ng inyong anak sa mga komplikadong usapan ngayong mas matanda na siya? Di dalan pitwa, pas dahil nga hanya na saya aton, di panagkatauda, di dalan mo iti nasayaat nga tungtungan, tapos tilas takot surutan lalo di ba ba? So, bali, Auntie, we're tasked to do an interview, to conduct an interview for those parents who has a child of 12 years old plus. So, you're one of the luckiest participants I've chosen. So, this is the first question under the sensory motor stage. First question, what were some behaviors or actions your child showed during their baby years? So, this question is around 0 to 2 years old po. So, in Tagalog, ano-anong mga asal o kilos ang pinakita ng inyong anak nung siya isang gulp pa lamang? Alam mong madaldal na siya kasi kapag kinakausap ko siya, mahilig siya sumagot, mga ganyan, ayan. Tapos, baby pa lang siya kasi, meron na siyang mga books ng mga animals. Then, parati kung inaano sa kanya yung mga anong klaseng animal, then kung yung huni ng animal, then ginagaya niya. May ganun na ano na, ganun. Kahit imitation. Yes. Maka-adapt. So, second question under this stage, how did your child first start to communicate or use language during this stage? In Tagalog, paano nagsimula makipag-ugnayan na magsalita ang iyong anak sa panahong ito? Siguro yun nga yun, kapag nagsasalita ako, then parang gagayahin niya ako. Parang ganun na pag may sasabihin ako sa kanya, parang sasagot siya na umuungol, pero pero alam mo yung mga bata, yung mga typical na baby na kapag inano mo, tatawa. Yes, o mga ganyan. Intentional. Second stage, under pre-operational stage, 2 to 7 years old. The first question under this stage is, what changes did you notice in how your child speaks or uses words from ages 2 to 7 years old? In Tagalog, anong mga pagbabago sa pagsasalita o paggamit ng salita ang napansin nyo mula sa edad 2 hanggang 7? Ayun, sa 2 taon niya hanggang sa 7. Yung 2 taon niya, na siya, makabigkas na siya ng malinaw na mga salita kasi hindi siya yung bata na typical na bata na nabulol. Kasi syempre mga kasama niya tulad ko may nanay niya tapos mga matatanda. So madali siyang natutong magsalita kasi hindi siya kinakausap ng pabulol. Talagang straight. Clear. Next question under this stage, did your child enjoy pretending or imagining things? Can you give an example? Tagalog, mahilig bang magkunwari o mag-invento ng kwento ang inyong anak? Maaari bang magbigay ng halimbawa? Mag-invento? Masasabi mag-invento? Yung halimbawa, mahilig kasi siyang manood sa mga sa cellphone, then gagayahin niya, ganun lang Hindi siya yung mahilig mag-invento. Parang gagayahin lang niya din yung mga pinapanood niya. Habang naglalaro siya, yun yung gagawin niya kung ano yung pinapanood niya. So we're going to delve into stage number 3, concrete operational 7 to 11 years old. So first question under this stage, what logical or organized thinking have you observed in your child at this stage? In Tagalog, anong uri ng logical or organisadong pag-iisip ang inyong napansin sa inyong anak sa yugtong ito? Masasabi ba yung yun nga yung sabi ko sa kanina na kapag kinakausap ko siya, gusto niya yung, mami gusto ko mag-aral sa ganito eskwelahan. Meron na siya talagang dream na school na gusto niyang future-oriented. So, next question. Did you notice any improvements in grammar or sentence formation? Napansin niyo ba ang pag-unlad sa paggamit ng tamang gramatika o pagbuo ng pangungusap?
Oo, ano naman siya mag compose ng mga sentence kapag mababasa mo yung mga essay niya, maganda naman yung flow. So we're going to the last stage under formation for formal operational. It is 12 plus years. So first question, can your child now express opinions or ideas that are more abstract or deep? Kaya na ba ng inyong anak magpahayag ng mga mas malalim o abstract na ideya o opinion? Kaya diba, may sasabihin ako sa kanya na ganito, mahilig siyang mahilig nga i-express yung damdamin niya na okay naman. So last question, how has your child's way of speaking or understanding complex topics changed now that they are older? Paano nagbago ang paraan ng pagsasalita o pag-unawa ng inyong anak sa mga komplikadong usapan ngayong mas matanda na siya? Pag pinagsasabihan ko siya, mas marunong na siyang makinig, mas marunong na siyang umunawa, mas madali na niyang maintindihan kung sasabihin mo sa kanya na mali yung ganito, tama yung ganito, mas madali na siyang tumanggap ng pagkakamali. Ganito.